Dito sa Turkey mabubuhay ka dito. Magkuha ka lang sa mga daan-daan ng mga pruta. Huwag mo lang ubusin para hindi ka pagalitan. Dito kasi sa gobyerno to. Libre. Pupunta pala ako sa Migros. Bili ako isda. Bili ako isda. Kapon pa lang ako kinukulit ng isda. Punta ako sa Migros ah. Yung father-in-law ko kasi, kulit-kulit. Sabi ko, ayaw mong mamatay ng maga? Sabi ko sa father-in-law ko, bakit gusto mo ng isda? Akala ko karne. Ayaw mo nang mamatay ng maga? Araw-araw ka lang karne? Wala nang nakakawin. Ha? Wala nang nakakawin sa inyo. Araw po sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTuber dito sa Antalya, Turkey. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mga buhay-buhay ng mga OFW, yung Pilipino dito sa Turkey, kung paano sila nakaka-survive, paano ang kanilang pamumuhay ngayong bago na ang Pangulo dito sa bansang Turkey. Hindi naman siya bago, siya pa rin yung nanalo na si President Recep Tayyip Erdogan. So, hati-hati ang pananaw ng lahat. Maraming mga Pilipino na may gusto talaga kay Mr. Recep Tayyip Erdogan kasi ang sabi nila is marami itong mga proyektong nagawa. Marami natulungang mahihirap at talagang may concern sa mga tao. Pero alam nyo ba na kalahati ng mamamayan ng bansang ito ayaw sa kanya? So kalahati din ang may gusto sa kanya. Diniklara siyang Pangulo within 42% ang kanyang panalo at yung kabilang partido ay nasa 49%. So hati talaga. Bakit nga ba nagkakahati-hati ang pananaw ng mga tao dito tungkol sa Pangulo? Marami pong gustong baguhin na ang sistema dito. Tama na at tudukan na ang kanyang pamuno kasi mahigit na 20 years na siyang Pangulo sa bansang ito. So additional 5 years ulit. Pagpasok ko kahapon sa trabaho namin, marami talagang nalulungkot, mainit ang ulo. Kasi karamihan sa aming trabaho ay mga JHP. So, hindi karamihan, halos lahat. May isa lang doon na akparte. Tapos talagang ni-unfriend siya ng lahat ng empleyado ng aming kumpanya sa kanilang Facebook at Instagram. So, hindi naman po mali na i-declare mo yung nasa sa loob mo kung sino ang gusto mong manalo. Kasi nga, we have freedom. Pero hati-hati talaga ang mga tao dito. So after this election, tingnan natin yung mga presyo ng bilihin, tingnan natin ang pamumuhay, kung paano kami mga OFW dito mag-continue. Ngayon nag-walking kami, yung kasama ko nandun. Yan siya. Kami kasi marami-rami na rin kami nabawas na kilo. May mga wildberry na naman. Kuha-kuha mo akong dine. Doon si dine. Ito mababa lang. Madali namin abutin. Yung akin din, yung amin, ganito kababa. Pero puti yung akin. Gusto ko yung. Hindi ko pinataas. Pinuputulan ko siya pag tumaas na. Matamis ang puti. Diyan ba na kayo madala ng pananin nito? Ha? So madala ng pananin. Kuha ka niya no, yung mga pula-pula. Ang ganito? Yung mga pula ni tagwin mo. Kaya tanggalin na ulit. Magtubuin sa Pilipinas. Gusto man ito ng maano. Saka iputol mo ko ng puti doon sa iyo. Putol ng puti kahoy? Oo, yun takantan yun. Ay, kung meron ka doon. Ito wild. Tapos Pati yung damit. well healthy. Baka maan ha. Naman try. Ang dami po. Itim doon ha. So, ito. Walking naman kami uli. Yan ang aking body sa pag-walking. Nakapanguhan. Kaya ngayon, pauwi kay Ensya sa akin. Kailan ka nga uwi dahil?
Tagal pa. Tagal pa siya uwi. Pero pa-uwian siya. Ako hindi naka-uwi. Wala akong pambiling ticket. Mahal-mahal. $1,200. $1,200 kaya bakan po. Lalo no summer, mahal. Sakto lang pag marami akong pera. Mag-uwi ako. Miss ko na yung nanay ko. Ay, tingnan mo yung mga turo. Ganyan kalaki. Walking. Walking lang tayo. Nagpunta pala ako sa market ulit sa Migros. Tapos bibili akong isda. Nakalimutan ako mag-video doon kanina kasi na-excited ako pagpunta sa grocery. Na-excited punta sa grocery. Ito palang binili ko. Ayan na, nakalimutan ko rin i-video yung paano slice. Nagbili ako ng levrek. Parang bangus sa atin yan. Levrek ang tawag dito. Sinagayin ko ng ganyan. Tapos ilagay na lang yan sa yan dyan i-bake. Tapos nagbili pala ako ng natutuwa ako kasi nakabili ako ng Caviar. Yan. Caviar. Ayan. Yung mga itlog-itlog. Kasi usually 500 ang kilo. Sabi nung tindero doon, bigyan kita ng discount. Ganito na lang. 140 na lang. Sobra kalahating kilo. So, binili ko talaga siya. Sabi niya, paano mo niluluto yan? Sabi ko, na-steam ko lang. Nilagyan ko ng asin tsaka konting suka. Tapos, sige na, lagay ko sa freezer or sa ref. Kasi pag gumawa kami ng mga salad, ng mga itlog, or kung ano, ginahalo namin yung caviar. Kasi very healthy talaga yung caviar. Yung budi ng salmon. O, ayan na siya. Yan. O, diba, bongacious. Ngayon, nagluluto ako dyan kasi maggawa ako ng almusal. Mushroom na naman tayo at saka mag-itlog. So ngayon mushroom lang at saka sibuyas daon ang halo natin. Kasi kung kumakain naman tatay niya sa lolo niya ng ganito ng pang-almusal namin. So lalagyan mo lang ng konting pepper. Ayan, gisa-gisa mo na yung mushroom. Tapos maya antay mo mag-reddish brown siya. Hindi masyadong luto na luto. Tapos ilagay mo na yung itlog. Iyak tayo ng 5 itlog dito. Siyempre, hindi ko mabidyo ang pagbiyak ko ng itlog. Kaya ayan, ilagay ko na dyan. Ayan na. So, alam nyo ba na everyday ang kinakain naming itlog is 5 piraso. Kaya ayan, everyday nagluluto kami ng itlog. Minsan nilaga, minsan boiled, minsan ganito. Pero usually nilagay namin ng sibuyas or pag may malunggay na fresh na dahon ng malunggay, ginahalo ko sa itlog. Ayan, habang natin yan. Hindi pa siya na masyadong napula-pula. Yan, ganito nang gawain ni Inday dito. Tapos mag-walking. Magluto ng almusal. Pagkatapos ng almusal, matulog. Kasi alas 3 na ako nag-uwi kagabi. Alas 3:30 na ako nakarating ng bahay kasi alas 3 na natapos yung pasyente ko na isa. Tapos nagantay pa ako kasi may pasyente doon sa airport na hindi pa nasundo ng driver. Sige kami ginapunta kasi alam mo naman all around, call center, reception, nurse, palampilan, advisor, contact center, daming trabaho. Kaya, pagkatapos kong kumain is matutulog na ako ulit. Pero, pag-isipan ko pa paano i-preserve yung, yan. Mahal pa naman, 143. O, diba? Paano siya gagawin? Ngayon, tingnan mo yun, yung ginawa kong, ano ba yan? Tulo-tulo na. Yung strawberry jam, ubos na. 2 bote lang. Ngayon, sa linggo or sa bukas, ang pabili ako ng strawberry para gagawa ko ng strawberry na jam or strawberry na preservatives. So, diba? Bongacious. So, dati, yung ginagamit ko na asin is table salt or yung iyot na Dennis Tuso dito. Pero ngayon ginagamit ko na is Celtic salt. Kasi pag may high blood ka, tumatas ang high blood mo, yun daw ang dahilan ng dahil sa asin. Ayan. Nakita itong damit ko, ang haba-haba. Ito, bongacious. Ang ganda ng aking damit, diba? Bongga. Kasi binigay yan ng pasyente ko na from Africa. Sudan ba yun? Taga Sudan sila. Tapos binigay niya ito sa akin. Dalawa ito. Mahabang-mahaba na dress. O ngayon na pangbahay ko lang siya dito, zebra. Lagyan na yung mushroom dyan at itlog at may konting sibuyas na dahon. Ang asin niya nandun na. Kaya, dapat sa may mga high blood dyan, gumamit kayo ng Celtic salt. Celtic salt. Kasi, yung wala siya masyadong maraming sodium. Kasi pag marami ng sodium, bumabara sa mga ugat, yan ang nagkukos ng high blood pressure.
So, ang ginagamit ko na oil dito is hindi oil, butter. Isang kutsaritang butter. Ayan, halo-haluin mo lang yan hanggang maluto. Turkey, usually talaga may wall. Kasi maraming puno dito. During summer, talagang bumibili kami ng maraming kilo para consumption namin ng wall sa isang taon, mga 15 to 20 kilos. Yan, binibili ng father-in-law ko sa kamag-anak nila. Iyak tayo ng walnut na yan kasi part yan ng Turkish breakfast. So, every Turkish home, you have to have this. Itong pangbiak ng walnut. Ito ang paggawa niyan. Ganyan, maglagay mo dito. Ayan. Tapos, biakin mo. Ayan na ang labas. O, diba? Nabiak na siya. Tapos, himayin nyo na. Ganyan. Kasi kinakain mo ito sa breakfast. Ayan na siya. O, diba? Bongacious. O, ayan. Ayan. Bakit nga ba namin iniipon yung balat ng walnut? Kasi, yung balat niya na matigas, ito, meron kasi kaming summer house. Pag malamig doon, sinusunog namin ito para sa heater. Pero, alam nyo ba, na dito sa Turkey, alam nyo yung ito, o yung sa gitna ng dalawang walnut, itong walnut, pakita ko sa iyo ulit. Ito, yung sa gitna niya dito, meron siyang thin layer na ganito. Ito, pag may ubo yung mga bata dito, nilalaga nila ito at pinapainom kasi mabilis ito magpalambot ng plema, ng ubo kahit mga matanda ito. Pag umuubo kami, nilalaga namin ito sa tubig niya, iniinom. O, diba? May kwenta na yung bunga, yung nuts na ito, may kwenta pa yung kanyang mga ganito-ganito. Tapos tayong tinapay. Ayan. Itlog. Chevis. Ito yung strawberry na jam na ginawa ko. Tapos yan yung olives. Ayan, tatlo kami. Bakit tatlo? Kasi yung lolo ni Asia pupunta dito yun kakain ng almusal. Kayo bakit dito ang lolo lang dito nag-almusal? Kasi yung lola tanghali pa yun magising o ano pa rin mga alas 2 pa, alas 3 pa yun nagigising. Yung lolo maaga nagigising kasi nagkukuha siya ng newspaper doon sa munisipyo tapos nag-walking dyan sa seaside kaunti. Pagkatapos na pupunta na siya dito, mag-aalmusal kami. Alam mo na marami nagsabi sa akin hindi ako naglinis ng aking bahay. Yes, correct. Hindi ako masyado naglinis ng bahay. Kung kita mo yung mga kalat dyan. Ayan, 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 ayan. Ayan, o, ayan naluto na yung toast. Tapos, tanggalin ko na siya. Ilagay ko dito sa plato. O, ayan. Kita ninyo. Luto na. Ayun, dagdagang pa uli. Yan, nakikakalat. Kalat nyo aking bahay. Wala po ako talagang naglinis. Sabi nga nila, bakit ang dugyot-dugyot ko daw. Hindi ako naglinis ng aking bahay. Hoy, mga sir, mga ma'am. Wala akong panahon sa paglilinis ng araw-araw. Hindi ko ito bahay na nirerentahan na natatakot ako na magpunta yung landlord ko dito. Ay, ang dumi-dumi ng bahay ko. Natatakot kayo baka palayasin ka ng iyong may-ari ng bahay. Kasi hindi ka naglilinis. Wala akong pakialam kung marumi ang bahay ko or dugyot dyan or kalat ng kalat kahit saan dyan. Kasi hindi ako nagpunta dito sa Turkey para maglinis ng bahay. Napunta ko doon magtrabaho, enjoy ko ang buhay. Marami kong oras na magbalibol doon sa labas, maglaro doon sa skating ring, maglaro doon sa park, magchika, magmarites. Wala akong masyadong oras talaga ng paglilinis. Actually, sa isang linggo, minsan swerte lang pag may bisita ako, yan, maglinis ako ng konti para tidy-tidy up. Pero yung bonggang-bonggang linis, hindi, hoy, magpunta ka sa bahay namin, kalat na kalat talaga ito. So, huwag ka magreklamo. Kung gusto mong malinis yung aking bahay, maglinis ka, bayaran kita ng 200 na maglinis dito, okay? Ready na kami sa almusal. Ayan, mag-almusal na kami. Dahil pagkatapos dito ay matutulog na si Akech. At magigising na lang ako alas 3 or 2:30 ilagay sa oven para pagdating ni Asia ng alas 3, kakain na lang siya ng kanyang lunch at dinner nila. O di, isa dun sa baba, isa din sa amin yung isda. Simple lang boy ko dito, hindi ako masyadong maklase, mukhang mayaman kasi ang bahay namin talagang pangmahirap lang na bahay. Sinasabi nila na, oo tama, dito kami nakatira sa Eskila-Lara Yolar, bahay ng mga mayayaman. Sila lang mayaman, kami mahirap pa kami sa daga. Kaya hindi ako nag-aak na mayaman dahil ang katotohanan ay mahirap talaga yung aking pamilya at mahirap kami dito. So, yun lang po. Nakita yung si Jollibee, o yan o. Ayan, Jollibee, Jollibee. Tayo na sa Jollibee. Ini-enjoy ko na lang yung si Jollibee dyan sa aking tukador dyan. No? Diba nakita ko na si Jollibee.
punta ko ng Spain or sa England para magkain ako ng Jollibee. Okay, kain na kami guys ha. O, ayan. O, luto na yung isa. O, yung last, luto na. Wala ko ng mga buto-buto ng manok dito kasi may mga buto-buto ng manok yan. Tapos yung tubig niya hinahalo ko sa gulay. Tapos yung laman nahalo ko sa mga pansit kung niluto namin ng noodles. So, mas nakatipid ako pag ganito. So, kailangan ko rin talaga ng sabaw niyan kasi para sa sabaw ng manok. Alam nyo ba na ang sabaw ng manok ay nakapagpapalambot ng plema kung kayo may ubo. Kaya dito sa Turkey, pag may mga trangkasong mga tao, naglalaga talaga sila ng manok. Yun ang soup nila, chicken soup. Kasi mas mabilis magpatunaw ng plema or yung matigas na plema, hindi ka mag-pneumonia. Wala masyado kasing pneumonia dito or mga sakit sa baga. Kasi manok talaga ng sabaw ang pinapakain nila dito. Kahit na wala kang ubo or may ubo, mas mabilis kasi talagang maglambot ang iyong ubo pag maglaga ka ng manok. So, nag-research ako kung anong gagawin ito sa caviar nito na fresh sa YouTube. O, diba? Ayan. Yung kalahati, gagawin ko dyan, ilagay ko yun sa freezer. So, kailangan ko ng plastic yan na may ziplock. So, dun sa trabaho ko, maraming plastic na ziplock. Dalhin ko yun pa uwi. Tapos ito, binabad ko siya sa isang kutsarang asin. Ayan na. Tapos huhugasan ko siya. Kasi mamarinate ko ito ng ilang oras. Tapos luluto ko na para kay Asia. So, ayan na po sila. Javier. So, ayan. Javier talaga. Red Javier. Very, very fresh. From salmon. Hugasan na natin yan. Siya ng tubig. Ang itlog na yan. Tanggalin natin yung mga skin na yan puti-puti. Para matanggal siya. Ang hinugasan ng ilang beses. Ayan na. Hindi ko na tinanggal yung mga ganyan-ganyan niya. Yung mga ganyan-ganyan. Kasi sayang din yun makain yan. Ayan. I-steam ko siya dyan ng mga 20 minutes. Tapos yan. Pwede na siyang kainin. Kasi na. Tapos na ako yung Javier, ginawa ko. Hindi ko inano ng fresh nung kiyas niya. Pinaano ko siya. Steam ng konti. Tapos yun na. Lagay ko yun sa kainan niya mamaya. Pagdating niya dito. Okay, so guys, matutulog na muna ako at mamaya magising ako ay papasok na ako ng panggabi na shift kasi alas 3 ako umuwi kanina. Wala na akong boses ko na matulog kasi alas 11 na hati. See you next week for our next video. Bye-bye. See you.